Sa nagmamahal, nais niyang maging dalisay ang pagmamahalan at alisin ang lahat na magiging sanhi ng hiwalayan at kataksilan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay zeal. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, ngayon ay nasa 2nd linggo na tayo sa panahon ng Kwaresma. At narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito yung story about the cleansing of the temple na nais ni Jesus. No? Siya ay nagalit dahil yung templo na supposedly ay lugar ng pagsamba, lugar ng pananalangin, ay naging palengke na kung saan nandun ang namimili, namamalit ng pera, no? Pero actually, ano ba yung meron dito? Ito yung mga baka, yung mga kambing, kalapati, or actually, ito yung ginagamit sa offering, no? Yung sa pag-aalay sa templo, yung bahagi ng paglilinis, no? Ng kasalanan. So, para bang ano ang gustong gawin dito ng Panginoon, no? Naalisin yung superficiality. Kasi, ang paniniwala noon, no, kung gusto mong malinis sa kasalanan mo, mag-alay ka, maghandog ka, no, it's either kung ikaw ay mahirap, pwede ka mag-alay ng kalapati, kung ikaw ay medyo may kaya, pwede ka mag-alay ng tupa o ng kambing, o kaya naman kung napakayaman mo, pwede ka mag-alay, maghandog ng baka. At ito yung ginagamit sa sin offering, no, yung kabayaran sa kasalanan. At may mga ritual na ginagamit dito na kung saan ibinubulong ng pari ng temple priest, no,
yung kasalanan noong isang tao doon sa hayop. No? Para bang itinatransfer, para bang yung temple priest ay magiging medium, magiging daluyan ng kasalanan ng mga tao. So, halimbawa isang tao, sasabihin sa pari lahat ng kasalanan niya, at ang gagawin ng temple priest ay lahat ng kasalanan narinig niya ay ibubulong niya doon sa hayop, and then itong hayop na ito malilipat sa kanya yung mga kasalanan, and then i-slaughter, papatayin, at kasama ng namatay doon yung kasalanan. This is very superficial, no? And nais ng Panginoon na linisin yung templo, at yung templo ang tinutukoy niya rito ay of course yung kanyang katawan. Ang templong tinutukoy niya rito yung ating puso at yung ating kalooban, na napakahalagang maging malinis para sa pagdating ng totoong templo, at yan ay si Jesus mismo. Napakahalaga ng paglilinis ng puso. At itong passion, itong zeal ni Jesus for the temple is actually, ano ba yung templo? Ano bang nandun sa templo? It's the Ark of the Covenant. At ano ba yung Ark of the Covenant? Ano yung nandoon sa loob ng Ark of the Covenant? It's the law. Yung 2 tablets, stone tablets na kung saan nandun yung kautusan, nandun din yung tungkod ni Aaron, at nandun din yung ilang piraso ng manna na kinain ng mga Israelita sa disyerto. So basically, para sa ating mga Kristiyano ngayon, yan ay tumutukoy sa pagiging pari, hari at propeta. Pero ano ba ang naisabihin sa atin ng gospel? Nais manahan sa atin ng Diyos. Dahil ang Ark of the Covenant ay simbolo ng pananahan ng Diyos. The temple is the Shekinah, the dwelling place of God. At gustong mapanatili ni Jesus yung kabanalan nitong dwelling place, nitong Shekinah of God. No? At saan ba nagtatagpo? Sa buhay natin, saan ba nagtatagpo ang Diyos at tayo? Hindi ba't nasa sa puso? Kaya napakahalaga, alisin yung mga superficiality, alisin yung mga kababawan natin, yung ating mediocrity, yung ating kakitiran, upang sa ganoon, si Jesus, ang kaganapan ng pagiging pari, hari at propeta, ay manahan sa atin, that we become the living dwelling place, the Shekinah of God. Yung ating puso, yung ating buhay ay maging panahanan ng Diyos. At posible lang yon kung lilinisin natin ang ating kalooban. Kaya itong cleansing of the temple reminds us of the cleansing of our hearts, cleansing of ourselves. Napakahalaga nung alisin natin sa puso natin yung pwedeng maging hadlang para manahan si Jesus, para manahan ng Diyos sa puso at sa buhay natin. Dahil sabi nga, kapag ang puso natin ay hindi puno ng Diyos, kapag hindi puno ni Jesus, ang puso natin mapupuno ng material na bagay o mapupuno ng ibang tao. Hindi ang Diyos, hindi si Jesus. Kaya napakahalagang bantayan ang puso. Ano na ba yung pumupuno sa atin? Baka hindi na si Jesus. Baka hindi na ang Diyos. Baka kung ano-ano na ang laman at pumupuno ng ating puso at kalooban. Mga kapatid, ngayong 3 linggo ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo to cleanse our hearts, to empty our hearts, so that we may be able to welcome Jesus, to welcome Christ, and allow Him to stay in our hearts forever. Manatili siya sa ating puso hanggang wakas, magpakailanman. Kaya si Jesus, very zealous for the temple, para linisin yung templo. At ang templo na yan, ngayon, ay ang puso mo, puso ko, ang puso nating lahat, upang sa ganoon, mapanatili ang kabanalan, mapanatili ang presensya niya sa puso at sa buhay natin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, manatili ka sa aming puso at kalooban. Linisin at alisin mo
ang mga bagay na hindi dapat nananatili sa aming puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.